So yun, balik ulit tayo sa ating channel at ganun pa rin, of course, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtuturo, pagbibigay ng mga kaalaman sa mga rules and regulations ng basketball at kung ano-ano pang mga dapat malaman ng isang arbitero, tamang galawan sa loob ng basketball court na pwede nating maiambag, pwede nating maitulong. At syempre, ang vlog natin ngayong 2026, nakafocus na tayo ngayon sa mga baguhang referee. Okay, kasi alam naman natin na patuloy na dumadami ang mga liga, patuloy na dumadami ang mga players. Of course, kailangan din ng mga baguhang referee at yun ang ating ngayon, yun ang ating motibo sa pagtutuloy-tuloy ng mga vlogs natin dito sa YouTube channel. So yun mga kapito, what's up sa inyo at welcome uli dito sa mundo ng YouTube. At kauwi ko lang galing trabaho, alas 4 ngayon ng hapon dito. At sa lahat ng mga viewers natin, mga solid supporters ng ating channel, sa mga viewers na ngayon lang dito napadpad sa ating channel, gusto ko lang ipabatid sa inyo na wala tayo sa Pilipinas. Wala ako sa Pilipinas, mga kapito. Andito ako sa labas ng Pilipinas, abroad. At dito ako nagre-referee, dito ko hinihinang at dito ko kumukuha ng mga kaalaman na patuloy ko pa rin namang i-share sa inyo. Okay, at ngayon ay January 15, 2026. Welcome uli dito sa mundo ng YouTube. So yan mga kapito, at itong video na to, gusto ko lang ibigay sa inyong kaalaman. Okay? Gusto ko lang i-welcome uli kayo. Of course, lalong-lalo na dyan sa mga supporter natin. Marami tayong pag-uusapan. Sobrang dami natin na ituturo sa inyo ngayon. At miss na miss ko na kayo. Gusto ko na uli makapagturo sa inyo. Okay? At isasama ko kayo kung saan-saan pwede akong pumunta. Mga liga, mga activities na pwedeng makatulong sa inyo. Okay? So later mga kapito, mamaya-maya, magbibihis lang ako and then pag-usapan natin ang mga topics na pwede natin pag-usapan sa pagbabalik ni Uncle B. So pahapyawan lang muna natin ngayong araw na to, sa video na to. At yun, gusto ko lang mag-welcome uli sa inyo. So later mga kapito, usap uli tayo. Bihis muna tayo. Karating lang natin. Timpla muna tayong kape. So ganito ang plano natin mga kapito, no? Bali, dito ngayon sa YouTube channel natin, bagong taon, 2026, kapag nagturo tayo ng rules and regulations ng basketball, tatagalogin na natin. So, piplay nating Tagalog para mas lalong maintindihan tayo ng ating mga viewers, ng ating mga kapito. At tatalakayin uli natin, babalikan uli natin ang mga rules and regulations na sobrang importante para sa isang referee na matutunan. No, yun muna yung uunahin natin, yung mga major na mga rules and regulations, major no? Yung mga importante. Kasi alam naman natin sa loob ng basketball court, may mga importante talaga na mga rules and regulations na una, kailangan matutunan ng mga referee. So yun ang pag-uusapan natin. Of course, at the same time, sa mga videos din natin, lalabas din ang mga tutorials ng mga tinatawag na mechanics, protocols, procedures, IoT, na fresh, mga bago. So yung mga kapito, habang nagkakape tayo, magkwentuhan tayo, okay? At katulad ka ng sinabi natin kanina, magsusot na ako ng salamin. Nagsusot na ang Kelvin ng salamin kasi reading glass ko lang, no? Pero pag pumipito ako, wala akong salamin.
Ano lang ako kailangan ko lang magsuot ng salamin kapag nagbabasa ako or gumagamit ako ng cellphone. Okay? So, yun, tuloy natin yung ating ating pinag-usapan kanina. Yung pagbabalik natin dito sa ating YouTube channel, marami akong gustong ituro sa inyo. Of course, kailangan natin balikan ang mga rules and regulations ng basketball gaya ng sinabi ko sa inyo. Hihimay-himayin natin, pagagaanin natin ang mga nilalaman ng mga rules and regulations na yan. At katulad ng sinabi ko, ituturo ko rin sa inyo yung mga mechanics, protocols, procedures, IoT na kare-release lang yung mga bagong release ng FIBA, yung mismong sumulat ng amateur rules and regulations Ngayon mga kapito, sabi ko kanina nakafocus ako sa mga baguhang referee at gusto ko talaga silang matuto yung mga pumipito ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Yun yung mga referees na gusto ko talagang turuan para at least matuto talaga sila at magkaroon sila ng tinatawag na self-confidence sa loob ng basketball court para tumawag. At syempre may iwasan natin yung pag-ayaw bigla ng mga kabaro natin, ng mga kapwa natin referee. Kasi yung mga referees na baguhan pa lang tumatawag like 1 taon, 2 taon o 3 taon, yun yung mga referees na prone na umalis, no? Or madali silang ma-disappoint at madali silang ma-stress sa loob ng basketball court. Etong video na to, sa pagbabalik natin, may gusto akong ituro sa kanila, sa lahat ng mga viewers natin, ng mga baguhang referee. Ang unang-una na dapat matutunan ng mga baguhang referees ay, of course, yung proper way ng pagpito. Okay? Gusto kong turuan kayo, i-improve ninyo ang tinatawag na timing ng pagpito. Okay? Yung whistle nyo. Ngayon mga kapito, sa lahat ng mga ng mga referees na patuloy na nanonood dito sa ating video, merong 3 iba't ibang uri ng paraan kung paano pumito. So, i-practice nyo sa bahay nyo yung tamang yung tamang buga ng pagpito kasi napaka-importante yan Pero hindi yun ang ating gustong pag-usapan. Ang gusto kong ituro sa inyo yung tinatawag na kung paano nyo i-improve yung timing ng pagpito sa loob ng basketball court para masabing tama ang ginagawa nyo. At saka isa pa syempre, napaka-effective. Okay? Napaka-effective to para mag-gain nyo uli yung tinatawag na self-confident nyo sa loob ng basketball court habang tumatawag kayo. Ano nga ba yung 3 iba't ibang uri ng paraan ng pagpito na kailangan ginagawa ng isang basketball referee sa loob ng basketball court? Unang-una yung tinatawag na patient whistle. Okay? Yung tinatawag na pasensya lang muna sa pito. Hayaan nating makita ang buong larawan ng isang play, yung whole picture ng isang play bago tayo pumito. Yung patient whistle, yan yung majority or palaging dapat na ginagawa ng isang referee sa loob ng basketball court. Nakapaloob dyan ang tinatawag na accuracy and yung tinatawag na tamang pag-intindi sa isang play. Kasi yung patient whistle na tinatawag, sabi pa nga ng referee's manual, kailangan munang makita ng isang referee ang pagsisimula ng play, yung start ng play. Okay? And then, doon sa tinatawag na kung paano na-develop ang play. Okay? And then, kailangan tapusin natin ang isang play bago tayo magdesisyon. Sa ganung proseso, okay, yon ang tinatawag na patient whistle. Nakakagawa tayo ng tinatawag na quality decision. So, most of the time, yun ang kailangan na ginagawa ng referee. Ngayon, may mga referees na, of course, magtatanong na sabihin, Uncle B,
pwede bang magalit ang mga player sa atin dyan dahil sasabihin nila delay call na yan, ano? Hindi sa lahat ng pagkakataon ang ginagamit natin ay patient whistle. Okay? Sabi ko, most of the time talaga dapat yun ang gawin natin. Kasi sa paraan na yan, na ibibigay natin yung larong basketball talaga. Nakikita natin yung talagang totoong laro na hindi tayo pito ng pito na ina-anticipate natin ang every play. Wala pa nga ang contact, pumipito na tayo. O kaya marginal contact pa lang, pumipito na tayo. Hindi pa nga natin talaga ma-identify o hindi pa natin talaga napoproseso sa isip natin kung legal ba yon or violation or may foul. Okay? Kaya sinasabi ko, most of the time, kailangan ang ginagamit natin, patient whistle. Kailangan makita natin yung start, develop, finish, and then decision. Pero may pangalawang uri ng tinatawag na paraan ng pagpito, ang tinatawag na immediate whistle. Okay? Yung immediate whistle na yan, bihira natin gamitin yan sa loob ng basketball court. Pero kailangan pa rin natin ng gamitin yan. Paano natin ginagamit ang immediate whistle? Ginagamit natin yan kung ang offensive player tinamaan sa ulo or yung tinatawag na mga players. Of course, yung offensive player most of the time yan, ano? Pero anyway, kapag nakakita tayo na may tinamaan sa ulo, depensa man yan, offensive man yan, we need to use immediate whistle. Okay? And then, yung tinatawag na pag-swing ng mga siko. Kailangan natin gumamit ng immediate whistle. Kailangan din natin gumamit ng immediate whistle yung halimbawa yung offensive player may dala ng bola, pinasok ng depensa yung cylinder niya. Okay? Kapag nakakita tayo ng illegal contact, kailangan natin pumito agad or magbigay kaagad ng tinatawag na immediate whistle. Okay? Ibig sabihin, yung immediate whistle na yan, ginagamit natin yan para maiwasan natin ang anumang kaguluhan sa loob ng basketball court. Okay? Lalong-lalo na sa mga laro na masyadong pisikalan, kung gano'n ang sitwasyon natin sa loob ng basketball court, probably kailangan natin gumamit talaga ng immediate whistle as long as na kailangan gumamit. Okay, para manahimik yung mga yan. Kasi kung mabibigyan ng mga fouls ang mga yan, at malagay yan sa foul trouble, for sure, di naman na yan pa-foul pa. Okay? And then makikita na natin uli ang ganda ng laro. Okay? So yun ang ano natin sa immediate whistle. Na kailangan natin gawin yun para lang tinatawag na maiwasan natin yung mga kumusyon. Okay? At mailagay sa sitwasyon ang both teams sa pag-aaway. Kasi karaniwan, kaya nagkakaroon ng away kasi, hindi agad-agad na pagkituhan ng mga referees. Hindi diyan ginagamit yung patient whistle, Ginagamit diyan ang immediate whistle. So may idea na kayo. So lagi niyo yan tatandaan at sundin niyo ang tinuturo ng uncle nyo doon sa loob ng basketball court. Ang pangatlong whistle na tinatawag, yung uri, pamamaraan ng pagpito, ay ang tinatawag na cadence whistle. Ano ba tong cadence whistle na to? Ito yung yung tutulong ka sa kasama mo na hindi niya nakita ang isang violation or foul. Okay, pero maliwanag doon sa paningin mo at saka nasa tinatawag na open angle ka. Okay? Nasa open angle ka kung tawagin. Kasi pasensya na, Bisaya kasi ako, yung pronunciation ko, angle. Anyway, angle, kailangan make it sure na nasa open angle ka at hindi nakapito yung kasama mo. Of course, kailangan mo munang hintayin, bigyan ng karapatan yung kasama mo na pumito muna, kasi nasa primary coverage area niya yun, okay, nasa AOR niya, area of responsibility niya. Just in case lang na hindi siya nakapito and then talagang kinakailangan pumito at nakita mo na sa open angle ka, kailangan mong pumito. Yan ang tawag dyan, cadence whistle. Ibig sabihin niya, yun yung pito na tumutulong ka sa kasama mo.
Okay? So maliwanag yun. Pero yung mga ganyang pangyayari, yung cadence whistle, minsanan lang yan. Kasi nga, hindi naman dapat nating maging habit yan, ano, na pumipito tayo sa hindi natin area of responsibility. But of course, as a referee, kahit hindi natin area of responsibility, basta talagang kinakailangan tumawag at hindi nakatawag yung kasama natin at natakpan, kailangan natin pumito kasi nga sabi, kailangan may communications tayo sa isa't isa. Mas mahirap sa isang obvious violation, isang obvious foul na tatlo kayong referee, hindi kayo nakapito. Yun ang mas mahirap. Anyway, medyo delay ng konti yan, pero masasatisfied naman ang isang team. At least merong pito na nangyari. Okay mga kapito, so yun ang una kong gustong sa inyo ituro sa opening ng pagbabalik natin dito sa ating YouTube channel. Okay? So, and then syempre, pangalawa, kailangan yung posture nyo sa loob ng basketball court, unang-una, pakita nyo. Okay? Yung tamang tindig nyo, yung galaw nyo na kalmado, relax. Yan ang gusto kong unang matutunan nyo. Yung timing ng whistle, i-improve nyo yung timing ng whistle, and then yung posture ng katawan nyo. Relax lang kayo, kalmado kayo, huwag kayo padadala sa stress. Kahit ano pangyari, kailangan buo pa rin ang pagkatao nyo sa loob ng basketball court. Okay, so maliwanag yan. Ay mga kapito, so balikan ko kayo sa susunod natin na video. O kung mapapanood mo man ang video na to, yan muna ang una mong gawin. Sabi ni Uncle B, ito munang gawin ko. Yung timing ng whistle, yung tatlong pamamaraan ng pag-whistle, kailangan gawin ko muna sa loob ng basketball court. And then yung posture ko, yung relaxation ko, yung calmness ko, nandiyan dyan. Yun muna ang gawin natin, okay? So sana sundin nyo muna yan. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. At yun, pwede kayong mag-comment kung anong nangyari sa inyo. But anyway, yung mga rules and regulations, alam naman natin na basically marami na kayong alam dyan dahil sa sobrang dami ng mga vloggers ngayon na gumagawa ng content patungkol sa tinatawag ng mga rules and regulations sa iba't ibang ng social media, no? Malaking tulong yon. But for a meantime, sa pagbabalik natin, yun yung muna gusto kong matutunan nyo. At least may na kayo. Meron na kayong idea kung ano ang una nyong gagawin. Kaya mga kapito, tutuloy ko na ang pagkakape. Tutuloy na ang pagkakape ni Uncle B. At dito ko natatapusin ang ating video sa ngayon. May bago tayong outro. At ito ang ating bagong outro sa pagtatapos ng video. Harapin mo ang totoong mundo ng basketball. Safety first, kapito. Peace out.